Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan, no? Aircraft carrier ng China. Pinakamalaking aircraft carrier ng China mga kababayan ay namataan po sa West Philippine Sea. At samantala ngayon ay mga bumababa po, no? Ang mga barko o bilang ng mga barko ng China na nandiyan po sa West Philippine Sea mga kababayan, no? Bakit kaya bumababa ang bilang ng mga barko ng Chinese, no, diyan po sa West Philippine Sea, at bakit, no, nagpadala ng aircraft carrier ang China diyan po, no, sa West Philippine Sea o sa boundary po ng ating EEZ mga kababayan? Ano ang gustong ipahiwatig ng China dito? Yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe at pakilike na rin ang ating video ngayon para mas maisuggest ito ng YouTube at mas maraming makapanood ng ating video. Okay? So, wag na natin patagalin. Alamin natin mga kababayan, no, bakit nga ba bumababa, no, ang mga bilang ng mga barko ng China, no, diyan sa West Philippine Sea, yung kanilang Coast Guard, no, yung kanilang Chinese militia vessel. Okay? So, let's go. Malaki raw ang nabawas na bilang ng mga barko ng China sa West Philippine Sea ayon po sa Philippine Navy. Pero si Senator Amy Marcos may binunyag na bang plano raw ng China laban sa Pilipinas. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea at mas pinaigting na maritime patrol, may naobserbahan ng Armed Forces of the Philippines. Malaki raw ang ibinaba ng bilang ng mga barko ng China sa pinag-aagawang teritoryo. Sa pinakahuling monitoring ng Philippine Navy, mula sa 129 Chinese vessels noong June 18 hanggang 24, 95 na lang ang namataang mga barko ng China noong nagdaang linggo. Kasama sa bilang na yan ang mga barko ng People's Liberation Army Navy, China Coast Guard at Chinese Maritime Militia. May pinakamaraming umaaligid na Chinese vessels sa Pag-asa Island at sa Julian Felipe Reef. May nakatakdang bilateral consultation mechanism on the South China Sea sa pagitan ng mga opisyal ng Pilipinas at ng Beijing ngayong buwan para pag-usapan ng tensyon sa West Philippine Sea. Kaya naman pala mga kababayan, no, binawasan nila yung mga barko nila dyan, no, dahil merong magkakaroon, no, ng diplomatic talks mga kababayan, no. Pero, ano, asahan natin mga kababayan na pagkatapos ng diplomatic talks na yan, siguradong dadagsa na naman ang kanilang mga barko po dyan. No? At hindi lang yon mga kababayan. No? Alam naman natin ang China di ba? Alam naman natin ang China, no? Na hindi mapagkakatiwalaan yan. Iba yung kanilang mga sinasabi sa kanilang ginagawa. Okay? So, kumbaga, parang ano lang to, nakikita ko rito, pakitang tao lang to, mga kababayan. No? Yung ginagawa na to ng China, pinaatras muna nila yung mga barko nila. Dahil magkakaroon ng diplomatic talks. No? Pero, no, asahan natin na pagkatapos ng diplomatic talks na yan, no, sigurado, mga kababayan, nadadagsa at bubuhos na naman at baka mas marami pa, no, yung ipadala nilang barko dyan. Ang tanong, ano yung mangyayari sa diplomatic talks na yan? Diba? Sigurado yan mga kababayan na i-insist na naman ng China yung kanilang kagustuhan. No, i-insist na naman nila dyan, no, na bawal i-renovate. No, yan pong BRP Sierra Madre. Isa yan mga kababayan dahil gustong-gusto nila lang makuha yung Ayungin Shoal. It's either yun ang kanilang hilingin po dyan. No? Pag inalis natin yan, wala na tayo mga kababayan. Yari na ang Pilipinas, wala na tayong, ano tawag natin dito, mapanghahawakan dyan sa lugar na yan. Dahil natatanging yung barko na lamang na yan, mga kababayan, ang tanging pinanghahawakan natin dyan po sa West Philippine Sea. Yung BRP Sierra Madre. Pag yan po ay nahatak pa, wala na tayong magagawa dyan. Siguradong kakakamkamin na rin ng China yan, mga kababayan. Sigurado yan, matik yan. No, kukunin ng China yan, yung Ayungin Shoal. At wala tayong magagawa dyan, sinasabi ko sa inyo. Bubuhos lang nila yung barko nila dyan May nagawa na ba Pilipinas? Wala. Wala tayong magagawa dyan. Pagka yan hinatak o tinanggal po, no, yung BRP Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal. Tingin dito ng isang international affairs analyst, posibleng ang nabawasang Chinese vessels ang sagot ng Beijing sa iniling nating idaan sa diplomasya ang agawan ng teritoryo. Just lowering the tension, Diba? is still there.
Diplomacy is nice. It's a matter of persuasion, but it's also an exercise of power. Ayan, mga babayan, no? It's just lowering the tension, but the tension is still there. Di ba? Nandun pa rin talaga yung tension. No? Pinabababa lang nila yung tension kasi magkakaroon ng diplomatic talks. Di ba? It's a matter of persuasion, but it's also an exercise of power. Yan po yung sinasabi dito. Sa kabila nito, nag-deploy naman ang China ng Ayan, kanilang no? aircraft carrier na Shandong sa South China Sea. Ayon sa pahayagang Global Times sa kontrolado ng Beijing. Ayon sa ilang eksperto, nasa scheduled exercise ang Shandong at posibleng maglayag sa West Pacific. Namataan ng aircraft carrier sa layong 200 nautical miles mula sa Luzon o nasa border lang ng ating exclusive economic zone. Hindi naman ito ikinaalarma ng AFP. We have to understand that the South China Sea is a nautical highway. It could be likened to EDSA. On any given day, there would be numerous ships, not only PLA, Navy, Coast Guard, and Maritime Militia. And we are aware of them. They are authorized under UNCLOS either through freedom of navigation or rights of innocent passage. Sa isa namang Facebook post ni Senator Amy Marcos, ibinunyag niya na posible umanong idaan ng China sa aerospace war ang pag-atake sa Pilipinas sa pamamagitan naman ng isang klase ng missile. May nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Hindi naman nila iniisip na lulusob dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ang plano, air. At ang plano, yung hypersonic missile. At nakatakda na yung 25 na target nila. Naku. Kahit daw ang So, kumbaga, may tantos na, mga kababayan, no? Napakalakas po ng hypersonic missile na yan at napakabilis po niyan. Kaya nga po tinatawag na hypersonic. No, may mga bilang yung mga speed niyan, yung mga Mach 1, Mach 2, Mach 3, mga ganyan, no? So ito medyo mataas yung Mach na ito, yung speed na itong hypersonic missile na to ng China. At isa to, no, mga kababayan, sa binabantayan ng Amerika, yung hypersonic missile ng China. At kaya po niyang ma-deploy, no, o ma-launch sa iba't ibang parte ng China. At base nga po dito sa sinasabi ni Senator Amy Marcos, itong hypersonic missile na ito, no, meron ng 25 targets. Napakadelikado na ito, mga kababayan. Kaya po yung mga sinasabi na yan, no, na mga pro-China, no, na walang gagawin ng China, ito, no, sinasabi mismo ni Senator Amy Marcos na meron 25 targets. Ibig sabihin, nakatantos na. Na pag nagkaroon ng mataas na tensyon, mga kababayan, ilalunch lang nila yan at sigurado, wala tayong kalaban-laban dyan. Ano ipang sasangga ng Pilipinas dyan sa mga hypersonic missile na yan? Kung wala dito, mga kababayan, yung tulong ng Amerika. No, kung wala tayong tulong ng Amerika na merong kakayahan, no, na pabagsakin yung mga hypersonic missile na yan ng China, ano na mangyayari sa Pilipinas? No, kaya itong mga pro-China na to, huwag kayong nakikinig dyan sa mga yan. No, wala talagang ano yan. Wala talagang sinasabing pabor yan sa Pilipinas. Puro propaganda yung mga yan. No, puro pabor sila sa China. Pero once nagalit ang China, mga kababayan, no, at may ginawang hindi maganda, talaga namang itong mga hypersonic missile na to, no, matagal na rin talaga napapabalita to. No, na talagang may mga tantos na dito sa Pilipinas. At ito na nga sinabi na ni Senator Amy Marcos, mga kababayan. No? Yung mga pro-China na yan, wala talagang magandang idudulot sa atin yan. Ano ba gusto nila? I-surrender na lang yung West Philippine Sea? I-surrender na lang yung EEZ ng Pilipinas sa China? No, ano na mangyayari doon sa mga mangingisdang Pinoy? Diba? Haharasin at haharasin yan, mga kababayan. Hindi tayo makakala nila pag pinayagan natin na yung China na mamahala dyan sa West Philippine Sea, sa EEZ natin, makakapangisda ng maayos yung mga maingisdang Pilipino dyan. Hindi. Hindi ganun ang mangyayari dyan. Asahan natin na mas titindi yung kanilang gagawing harassment dyan. Na mas titindi yung ginagawa nilang agresibong mga hakbang dyan. Diba? Baka nga hulihin pa nila yung mga maingisdang Pilipino na yan eh. Kaya huwag tayo maniniwala dyan sa mga pro-China na yan, mga kababayan.
Especially yung mga mahing isda na yan. Huwag kayong maniniwala. No? Ang paniwalaan ninyo yung ginagawa ng gobyerno natin ngayon dahil yun ay mas nakakabuti sa inyo. Diba? Maapektuhan yung mga mahing isdang Pinoy pagka yan po isinorender na lang natin sa China na yun yung gustong gawin, no, o gustong mangyari netong mga pro-China na to. Huwag tayong masyadong nagpapaniwala dyan sa mga pro-China na yan. Amerika, hindi kayang salagin ang hypersonic missile. Mas lalo akong ninervyos kasi akala ko kapag missile, meron yung ibang bansa yung tinatawag na Iron Dome, hindi makapasok yung missile. Israel. Kapag hypersonic daw, kayang-kaya pumasok. Ganyan lang kadali. Durog daw. Nakakatakot nga eh. Ano ba yan? Wala pa Pero kayang i-intercept yun mga kababayan ng hypersonic missile din. Kumbaga hahabulin din niya. No, o magsasalubong sila sa ere. Kaya kung 25 yung hypersonic na yan, asahan natin na hindi lang 25 yung bibitawan ng China dyan. No, sa 25 targets na yan, asahan natin na hindi lang 25 yung pakakawalan nila. Okay? So yung 25 na yon talaga namang napakalaki ng pinsalang maibibigay sa Pilipinas niyan. No, kung wala, itong mga missile launcher din ng Amerika na po pwedeng sumalubong, no, dyan sa mga hypersonic missile na yan ng China. pa namang pahayag ang AFP o ang ating Defense Department sa inilahad na ito ni Senator Marcos. Nagbabalita mula sa Ayan, no? Di ba? Wala tayong depensa dyan sa mga hypersonic missile na yan ng China. At the same time, no? Itong pong aircraft carrier ng China na to, no, talaga namang napakaka, ano yan? Ano tawag natin dito? Nakakapangamba, no? Na nandiyan dyan, yung aircraft carrier ng China sa EEZ, sa boundary lang natin. Ilang nautical mile lang yan, mga kababayan. At hindi naman natin monitor yan. Baka mamaya nakapasok na yan, no? At malapit na dyan sa Palawan. Magulat na lang tayo. Nahirapan natin i-monitor yan dahil wala naman tayong defense dito sa Pilipinas radar defense system na talagang kaya mag-monitor ng mga ganyan. Minsan nga, yung mga monitoring natin galing pa sa ibang bansa. No? Aminin natin, kulang na kulang talaga tayo, mga babayan. Kaya itong sinasabi na to, no, mabuti pa rin na meron tayong mga kaalyadong bansa na nandito sa Pilipinas na handang tumulong sa atin. No? Handa tayong suportahan. No? Kaya yung threat na yan, ang hypersonic missile na yan, mga kababayan, mas maibababa pa yung risk. At least may makakapagdepensa sa atin. Kaya huwag kayo nagpapaniwala dyan sa mga pro-China na yan, mga kababayan. No? Okay, so kayo anong masasabi ninyo sa mga balita na to? I-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.